magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung kayo po ay malapit sa mga tanim. Kasi meron na rin mga app ngayon na kung saan kung ang dahon ay nalalanta kapag may problema yung tanim, itatapat mo lang yung cellphone mo, sasabihin sa iyo anong kulang. Parang gano'n na ngayon. Gano'n yung technology ngayon. Pero ito, kailangan natin, hindi naman ang problema ay yung napaka-technical. Ang sinasabi dito sa atin ay sana nga pinipili natin ang mga butil, ang mga binhi na ating itatanim. Ulitin ko po yun. Sana pinipili natin ang butil at binhi ng ating itatanim. Pwede tayong mangyari, umikot tayo sa cycle, vicious cycle na ang mga pinipili natin yung toxic, yung exciting. Pero, kung titingnan natin, yung mga controversial, yan yung mga pinipili natin. Ang mangyayari po dyan, di lalaon, ang buhay natin ay umiikot na rin sa mga toxic, exciting, at pwedeng nakakapinsala na rin sa atin. Kaya nga ba ang sinasabi sa ating unang-una, pumili ng magandang binhi, pumili ng magandang butil. Ano nga bang nais nating itanim? At sinasabi sa atin dito ng Diyos, piliin sana natin ang mabuting balita. Piliin sana natin ang turo ni Jesus. Piliin natin kung ano yung tunay na makabubuti sa atin. Kasi kapag yan ang pinili natin, hindi lamang yan makakapagbigay ng kapanatagan at kapayapaan sa ating buhay, pero yan din ay magbubunga sa ating pamilya. Kung ano yung pinipili natin ngayon para sa sarili natin, yan din na magiging impluwensya sa ating pamilya. Kaya sana ipinipili natin ito ng mabuti. Kung ano yung makabubuti sa atin at kung ano yung makabubuti sa ating pamilya. Kasi makikita po natin doon na balang araw, kung yan at yan ang ating mga ipinupunla, dadating ang panahon, yan din ang ating aanihin. Yan din ang ating aanihin. Kaya bakit na makita natin, sa ating buhay, ano nga ba yung ating mga ipinupunla? Ano yung ating mga pinagkakaabalahan? Ano yung ating, pwede nating sabihin na, form of recreation? Kasi yan din ang mapapasa natin sa susunod nating henerasyon. Kanina po, nag-uusap po kami tungkol sa bukasyon. At sinasabi ko, ang bukasyon ay bunga ng isang pamilyang nagdadasal. Ang bukasyon ay bunga ng isang pamilyang nagdadasal. Kung ang pamilya ay nagdadasal, magiging malinaw, hindi lamang sa mga magulang, kundi sa mga anak, ang ugnayan sa Diyos. Makikita doon, anong relasyon ko sa Diyos na magbubunga ng pagtitiwala at magbubunga ng pag-asa. Kaya makikita natin, meron po kong isang dati pong seminarista at pari na ngayon, siya po yung pumalit sa akin bilang rektor, nagalit yung magulang niya sa kanya. Sabi sa kanya ng mga magulang, kasi yung magulang niya active sa simbahan. I think Couples for Christ pa yata yung mga magulang. Tapos, ang nangyari, nagalit kasi siya yung parang panganay na lalaki. Nagalit kasi, bakit ka magpapari? Tama na yung magsisilbi ka sa simbahan, yung tulad sa amin. Ang sabi nung seminarista dati at ngayon pari na, kayo po may kagagawan nito eh. Kayo po ang nagbukas
ng aking mata sa pananampalataya, sa simbahan, sa paglilingkod. Kaya nangyari, parang nabulagta ang mga magulang. Oo nga no, ito pala yung aking itinanim. At dinala ito sa mabuti para sa aking anak. Kaya makikita natin kung ano yung ipinupunla natin ngayon. Baka hindi pa natin nakikita ngayon yan. Pero kung ano yung ipinupunla natin ngayon, balang araw, yan yung magiging bunga. Ito isang halimbawa lamang. Pero kung tayo nagpupunla ng kabutihan, tayo nagpupunla ng pagtulong sa mga naghihikahos sa buhay, tayong mga magulang, yan po yung ginagawa natin na parang outreach natin. Di lalaon, yung ating mga anak ay magiging exposed sa mga ganung bagay. Minsan, magseselo sila. Bakit binibigyan pa sila ng mas maraming oras kaysa sa amin? Pero makikita nila yung liwanag ng mga mata ng kanilang mga tinutulungan. Sasabihin ng mga bata, ano bang meron? At balang araw makikita yung itinatanim ninyo na mabuti ay unti-unting nag-uugat sa inyong mga anak. Kaya makikita natin, itong mga bagay na ito, yung ating mga pinupunla, yung ating mga itinatanim, yung ating mga kaugilian, yung ating mga ginagawa sa harap ng ating mga anak, inadvertently, yun po yung tinatanim natin. Without really knowing it, ito yung mga bagay na itinatanim natin sa ating mga anak. Kaya piliin po natin kung ano yung tinatanim natin sa ating mga anak. Para sa ating sarili, unang-una, pero para sa ating mga anak. Kung gusto natin ang ating mga anak ay maging mabuting tao, yung mabubuting asal ay sana'y nakikita una sa atin. Tayo'y nagsisilbing inspirasyon. Tayo'y nagsisilbing halimbawa sa ating mga anak. Hindi natin kailangan magsalita. Kung ano yung nakikita sa atin, yan din ang kanilang gagayahin. Kaya nakakalungkot minsan, kunyari, tayo ay malalaki na tayo, pero tayo ay nalululong pa rin sa yung mga games po sa cellphone o games sa ano. Asahan nyo po, yung mga anak nyo po, malululong din po sa games. Buti sana kunyari games lang. Minsan po games na may pusta. At magugulat na lang po tayo, paano nangyari dyan? Tayo din po yung nagtanim doon. Kaya tingnan po natin, ito po pagkakataon na tumigil. Tingnan po natin kung ano yung naipapasa natin sa ating mga anak. Whether sinasadya natin yun o hindi. Tingnan po natin sa sarili natin. Magandang tingnan. Ano nga yung ginagawa ng ating mga anak na nagmula sa atin? Di ba? At tingnan natin pabalik. Ano yung pinagmulan niyan? Tayo din. Kung nais natin magbago ang kinabukasan ng ating anak, nagsisimula po yun sa atin. Kung ano ang ating itinatanim, kung ano yung ating dinidiligan, kung ano ang pumupuno sa araw natin, yan din po ang ating naipapasa sa ating mga anak. Nawa itong paggising sa atin ni Jesus ay pagkakataon na tingnan ng mabuti kung ano yung ginagawa po natin sa buhay natin. Na unti-unting pinipick up na pa ng ating mga anak. At kung merong hindi maganda, paanyaya po yun sa atin na unang-unang magbabago, hindi yung anak, kundi tayo. Para magkaroon ng paninindigan yung ating salita, tayo muna yung nagbabago. At pag nakita nila, pwedeng magbago at tayo ay nagbago. Ibig sabihin nun,
isang totoong paanyaya na lahat, kahit sila, ay pwedeng magbago. It is really an invitation for all of us to examine more closely what we have planted for ourselves, what we are now reaping, so that later on, when we look at our children, inadvertently, we have passed on good values, the good news to them as well.